Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Dayawon ng Diyos sa agang nga diya. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat. Narito na naman tayo pang mag-aral ng salita ng Diyos. Salita nagbigay buhay at pag-asa. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21, talikdan ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Nakatanim sa inyong puso, ito ang makapagliligtas sa inyo. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi sinasagawa, ito ay katulad ng isang taong humaharap sa salamin at umalis pagkakita ng sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsaliksik ng salita, at patuloy nagsagawa ng kautusan ay sakdal na nagpapalaya sa mga tao sa lahat ng bisyo, sa lahat ng mga maling aral at maling katuruan. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito na naman kami upang mag-aral ng iyong salita. Salita na nagbibigay buhay at pag-asa, buhay na walang hanggan. Buksan mo ang aming mga espiritual na mga mata, espiritual na pandinig. Bigyan mo kami ng karunungang espiritual upang maunawaan namin ang iyong salita. O Diyos, ikaw ang aming guro na nagtuturo ng aralin. Kung ano man ang plano ng dyablo sa lugar na ito, ay aking ginigiba, winawasak sa ngalan ni Jesus, to the power of the blood of Jesus, at sa kapangyarihan ng patnubay ng Espiritu Santo. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kaya maliwanag ang sabi dito sa Santiago chapter 1 verse 21 to 25. Kitalikdan na ninyo ang inyong maruming gawa at alisin ang masamang asal at buong pakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na nakatanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Ito makapagliligtas sa atin ang salita ng Diyos. Ang sabi sa verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Ito nais ng Diyos, mamuhay tayo ayon sa kanyang salita. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya lamang ninyo ang inyong sarili, sapagkat ang nakikinig lamang ng salita ng Diyos at hindi isinasagawa nito ay katulad ng isang taong umarap sa salamin at umaalis pagkatapos makita ang sarili, agad nalimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsaliksik ng kautosang sakdal ay nagpapalaya sa mga tao. Dahil pag nalaman natin ang katotohanan ang magpalaya sa atin sa lahat ng mga gapos ng dyablo, sa mga bisyo, magpalaya sa atin sa maling aral at maling katuruan, mga tradisyon na tinuturo sa atin, hindi kung paano sumunod sa Diyos. Ang sinusunod ng mga tao ay hindi ang Diyos, kundi ang reliyon lamang.
ang kanilang mga tradisyon. Ngunit ang salita ng Diyos, hindi nila sinusunod. At hindi naman nila ito pinapaabot sa mga tao. Kaya nagkaroon tayo ng espiritu ng kalikuan. Binulag tayo ng dyablo sa mga maling aral at maling katuruan. Turo ng kasinungalingan. Binulag tayo ng dyablo. Dahil ang sabi dito sa 2 Korinto chapter 4, verse 4, sabi dito, hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito na si Satanas. Sila binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaniningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na hindi makikita. Binulag tayo. Kaya dumating ang ilaw sa sanlibutan upang maliwanagan ang sa kadiliman. Kaya ang sabi dito, ganun tayo kamahal ng Diyos. Tayo na sa ilalim ng kadiliman. Nasa ilalim tayo ng kadiliman. Kaya ang sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1, noong una ay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Mga patay tayo espiritual dahil sa ating mga kasalanan at paglabag, pagsuway sa Diyos. Naging patay tayo espiritual. Kaya maraming mga tao hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos dahil ang ating mga espiritu ay patay. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan, ang espiritong nag-ahari sa mga taong Suwael. Ang sabi sa verse 3, dati tayo kabilang sa mga ito, namumuhay ayon sa pita ng laman at sinusunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kabilang tayo. Tingnan natin ang ating sarili kung kabilang tayo. Kung kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Paano tayo maligtas? Kristiyano tayo. Ngunit kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Kaya alalahanin mo ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kahit ganun tayo isang makasalanan, minahal tayo ng Diyos. Ngunit tayo hindi nagmamahal sa Diyos. Kaya sabi sa 1 chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang atulan, maparusa ng sanlibutan, kundi upang niligtas. Ito sa pamagitan niya. Ang sabi sa verse 10, hindi natulan at maparusahan ang mga sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinahatulan at maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Ang sabi sa verse 19, hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Napakaliwanag. Inibig ng mga tao ang dilim kaysa liwanag. Alin ba ang kadiliman? Ito sa sanlibutan. Ito ay kadaliman. Lahat ng bisyo, ito'y gawa ng dyablo. Magpandaraya.
kasinungalingan. Kaya mga tao na namumuhay sa kadiliman, sino ba sa inyo ang hindi nagsisinungaling? Halos lahat ng mga tao, ngunit marami dito masasama. Lahat na ginagawa ay hindi gawain ng Diyos, kundi ito'y gawain ng dyablo. Lahat na ginagawa, mula umaga hanggang hapon, makita mo sa kanyang buhay, wala doon ang kalooban ng Diyos, kundi kalooban ni Satanas ang kanyang ginagawa. At sasabihin, Kristiyano kami. Magaling pa kami sa mga ngaral na yan. Mas matalino pa kami. Marami kaming alam na kabalastugan. Nakita natin ang mga sanlibutan. Ang buong sanlibutan ay sa ilalim ng kadiliman. Hindi lang tayo dito. Buong mundo na sa ilalim ng kadiliman. 1/3 ang nasa kadiliman na hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa Diyos. 1/4 lang ang sa Diyos sa buong sanlibutan. Ngunit ang 1/4 hiningabot pa ni Satanas. Nais niyang ito'y bagsak, ihulog sa impyerno ang 1/4 na maka-Diyos. Kaya nagkaroon Kristiyano na makalaman, Kristiyano na makasanlibutan, Kristiyano na makareliyon, ngunit isa lamang ang Diyos, Kristiyano na sumusunod sa Diyos at may takot sa Diyos. Dito natin makilala ang anak ng Diyos at anak ng dyablo. Tayo ba mga anak ng Diyos? Ating pag-aralan ito upang makilala natin ang ating pagka-Kristiyano kung tayo ay sumusunod sa Diyos o sumusuway sa Diyos. Dahil ang sabi dito sa unang Pedro chapter 1 verse 14, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig ng tulad ng ginawa ninyo noon, kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Ang sabi sa verse 15, yaman ng Diyos ang umirang sa inyo ay banal, dapat kayo'y magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nususulat, magpakabanal kayo. Sapagkat ako ay banal. Magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Yan ang sabi ng Diyos. Dahil ang banal lamang ang makapasok sa kaharian ng langit. Ang mga banal lamang ang maligtas. Ang mga banal lamang ang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito, yaman ang Diyos ang mirang sa inyo ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Ano man ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal. Nagpakabanal ba tayo? Sinusunod ba natin ang Diyos? Kaya bago kayo magpakabanal, magpakabuti muna kayo. Iwaksi na ninyo ang mga paggawa ng kasalanan, ang masamang hilig ng katawan na nagpaligaw sa atin, upang kung tayo ay mabuti na sumusunod sa Diyos, ay magawa na natin magpakabanal. Ngunit kung sabihin natin na Kristiyano tayo, ligtas na tayo, paano mo masabi na ligtas tayo kung magawa tayo ng kasalanan? Dahil maliwanag naman ang sabi ng banal na aklat, ang nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan ay kampo ng dyablo. Ngayon, paano mo mapanindigan na ikaw ay ligtas na isang Kristiyano, gumagawa ka ng kasalanan? Dahil sabi naman ng banal na aklat,
ang patuloy na gumagawa ng kasalanan ay kampo ng dyablo. Napakaliwanag. Kaya ang sabi sa unang 1, ganito naman ang sabi sa unang 1, chapter 4, verse 4 to 6. Mga anak, kayo ay sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo mga bulaang propita, mga antikristo, sapagat ang Espiritu na sa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritu ng sanlibutan. Kaya sila'y makasalibutan, kaya mula sa sanlibutan ang kanilang tinuturo. Tingnan mo, kapag may mangaral tungkol na mga makasalibutan, nag-iipon ng mga tao dahil sila'y makasalibutan. Maliwanag ang sabi dito, sila'y makasalibutan, kaya mula sa sanlibutan ang kanilang tinuturo at nakikinig sa kanilang sanlibutan. Ngunit tayo sa Diyos, ang sino man kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. At ang hindi nakikinig sa atin, ang sino man hindi sa Diyos, sa ganito natin makilala ang Espiritu ng katotohanan, Espiritu ng Diyos na sa kanyang buhay, at ang Espiritu ng kamalian, ang Espiritu ng dyablo sa buhay ng isang tao. Kaya madali mo lang makilala ang tao kung siya ay sa Diyos o siya ay kay Satanas. Mga Kristiyano nagtuturo ng maling aral at maling katuruan, nagtuturo ng kasinungalingan. Sila ay mga anak ng dyablo at mga Kristiyano na gumagawa ng kasalanan. Sila ay mga kampo ng dyablo, ang sabi ng banal na aklat. Kinayag natin ito, hindi upang laitin ang isang tao, upang mabuksan ang kanyang isipan, mabuksan ang kanyang puso, upang maunawaan niya at masunod ang Diyos. Paano natin masabi na tayo ay isang Kristiyano kung nagtuturo tayo ng kasinungalingan, nagtuturo ng mga maling aral? Dahil ang sabi dito sa gawa, ang nagtuturo ng kasinungalingan, sabi sa gawa chapter 10, verse 10, ay ganito ang sinasabi ng Diyos. At sinasabi ng ganito, ikaw, anak ng dyablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, tigig ka ng pandaraya at kasamaan. Bakit mo laging pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Panginoon? Marami mga nagtuturo ng kasinungalingan, pinipilipit ang katotohanan tungkol sa Diyos at sasabihin nila, si Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Ang maliwanag naman ang sabi dito sa banal na aklat, siya ay bugtong na anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Kaya maliwanag ang nilang pagpilipit sa salita ng Diyos. Kaya nakita natin, dito natin malaman ang mga tao na sa Diyos at hindi sa Diyos. Dahil ang sabi dito, sa unang 1, chapter 3, verse 1, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinawag niya tayo ng mga anak ng Diyos at yan ay totoo. Ito ay dahilan kung bakit hindi tayo nakilala ng makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, ngayon tayo mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayagang magiging kalagayan natin ngayon. Alam natin sa pagparito muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin ang Kanyang likas na kalagayan. Kaya ang sino man may pag-asa sa Kanya
ay magpakalinis tulad ni Kristo. Siya ay malinis. Ang sabi sa verse 4, huwag ang bawat pagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyo na parito si Kristo upang bawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita, hindi nakakilala sa Kanya. Kaya ang sabi sa verse 7, mga anak, huwag kayong padadaya ni numan. Ang sino man gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa ng kasalanan ang dyablo at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Paano mawasak ni Kristo ang mga gawa ng dyablo? Dyablo naman ang ating sinusunod. Masarap gumawa ng kasalanan. Yan ang pinaramdam sa atin ng dyablo. Masarap gumawa ng kasalanan. Paano mawasak ni Kristo magawa ng dyablo? Nasasarapan kayo sa gawain ng dyablo at mapaitan kayo sa gawain ng Diyos na magbasa ng Biblia, simba, basa, simba, iwas sa kasalanan. Masarap uminom ng malamig na beer, ngunit kay Kristo ka na, ayaw mo nang maghawak ng malamig na beer. Bakit? Dahil kapag malasing ka na, iligaw na ng dyablo ang utak mo. Iba na ang iniisip mo, puro paggawa ng kasalanan. Kaya maliwanag sa verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman ang Diyos ang Ama niya, hindi na siya maaring magpatuloy sa pagkakasala. Kaya sabi sa verse 10, dito natin makilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Kaya napakaliwanag ang sabi ng Diyos. Inihayag na ng Diyos ang mga anak ng Diyos at mga anak ng dyablo. Saan ba tayo? Doon ba tayo sa anak ng Diyos o anak ng dyablo? Kung nais natin maging anak ng Diyos, iwanan ninyo ang masamang gawa, ang paggawa ng kasalanan, at manumbalik sa Diyos upang maging anak kayo ng Diyos. Magsisi kayo sa lahat ninyong nagawang mga kasalanan at huwag nang gagawin muli upang maging anak tayo ng Diyos. Kaya maraming mga tao, sabi nila, ligtas na kami. Oo nga, ligtas ka na. Nung tinanggap mo si Kristo sa pintuan ka ng kaligtasan, ngunit gumawa ka ng kasalanan, nalaglag ka sa pintuan ng kapahamakan. Ang pagka-Kristiyano mo, binigyan ka ng Diyos na bilang anak. Inilagay ka na sa pintuan ng kaligtasan, hindi doon sa pintuan ng kapamakan. Kinuha ka niya sa kadiliman at nilagay sa liwanag. Ngunit ano ang ginawa mo nang tinanggap mo si Kristo? Ay patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Kaya ang kagandahang loob ng Diyos, ang kaligtasan, pinagkaloob ng Diyos sa atin ay nawala ng bisa. Dahil sa atin ang paggawa ng kasalanan, patuloy tayo gumagawa ng kasalanan sa Diyos. Kaya kung nais natin maging anak ng Diyos, iwanan natin ang mga paggawa ng kasalanan
at manumbalik sa Diyos at sumunod sa Diyos. Yan ay isang tunay na anak ng Diyos. Dahil marami ngayon nagsasabi, Kristiyano ako, ngunit gumagawa naman ng kasalanan. Kung tayo ba ay gumagawa ng kasalanan, anak tayo ng Diyos. Hindi. Anak tayo ng dyablo. Dahil ang sabi dito, sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kung isa tayong kampo ng dyablo, ligtas ba tayo? Kristiyano tayo, ligtas ba tayo? Dinadaya lamang natin ang ating sarili. Ang Diyos ay hindi mo madadaya ni numan. Dahil ang sabi dito sa Galatia chapter 6 verse 7, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ni numan. Kung ano ang kanyang inaasik, yun din ang kanyang aanihin. Kaya huwag natin dayain ang ating sarili. Sabihin natin, Kristiyano tayo, ligtas na. Maliwanag dito, sinasabi na ng Diyos sa lahat na Kristiyano na huwag ninyong dalinangin ang inyong sarili. Sarili natin ang ating nililinang. Kaya sabi ng Diyos, huwag ninyong linangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di ninyo madadaya ni numan. Kung ano ang inaasik ng tao, yun din ang kaniyang aanihin. Kung gumagawa ka ng mabuti at sumusunod sa Diyos, mag-ani ka ng langit. Yun ang katimpala sa iyo ng Diyos ang langit. Ngunit kung gumagawa tayo ng kasalanan at sumusuway, lumalabag sa Diyos, gantimpalahan din tayo ng Diyos ng impyerno. Napakaliwanag yung sabi ng banal na aklat. Kaya ang sabi sa verset, ang nagsisikap ng bagay ukol sa laman ay nag-aani ng kamatayan. At ang nagsisikap ng bagay ukol sa espiritu ay nag-aani ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang laman? Kung nagsisikap tayo sa laman, dahil ang sabi dito sa Roma chapter 8, ay ganito naman sinasabi sa Roma chapter 8, ba malaman natin ang mga tao nagsisikap ng mga bagay ungkol sa laman. Ang sabi sa Roma chapter 8 verse 7, sa pagkakalaban ng Diyos ang sinumang humanwaling sa mga bagay ungkol sa laman, kalaban ng Diyos. Hindi siya makasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod sa Diyos. Kaya kung tayo isang Kristiyano na makalaman, kalaban tayo ng Diyos. Dahil lagi tayong magawa ng kasalanan. Ang ating laman, udyok ng ating laman, ay laging nais gumawa ng kasalanan. Kaya ang sabi sa verset, at ang mga nabubuhay ayon sa laman, ay hindi maaring kalulugdan ng Diyos. Hindi maaring kalulugdan ng Diyos. Kaya kung tayo naman hindi maaring kalulugdan ng Diyos, ligtas ba tayo? Naging kaaway tayo ng Diyos, ligtas ba? Kaya mga Kristiyano, gising kayo sa katotohanan. Dahil minsan, ang ibang mga ngaral, ang ginagawa nila, ang kasalanan ay dinudukturan pa. Nais pa nilang doktoran na ang kasalanan gagawin pang hagan-hagan lang. Hindi. Pag gumawa ka ng kasalanan, napakalalim na yan. Kasing lalim ng langit at lupa. Impyerno. Ganon. Ang akala ng iba gumawa ng kasalanan, sabi nila, ay kaunti lang yan ang nagawa kong kasalanan. Hindi nyo alam, ang kasalanan, malaki man o maliit, parehas lang yan, na ikaw ay nakasala sa Diyos. Ikaw ay lumalabag sa Diyos. Gumagawa ka ng kasalanan sa Diyos. Sinuway mo ang Diyos. Tulad ni Adan at ni Eva,
Ano ba ang kasalanan ni Adan at ni Eva? Sinuway niya ang Diyos. Sabi ng Diyos, huwag kang kumain ng bungang iyon. Ngayon ang sinabi naman ng Diablo, kainin mo! Kainin mo yan! Sino ang sinunod ni Adan at Eva? Ang Diablo, hindi ang Diyos, kaya sila ay sinumpa. Kaya sabi naman ng Diyos, huwag kang gumawa ng kasalanan. Ay gumagawa ka naman. Hindi ba isang paglabag yan sa Diyos? Isang malaking kasalanan. Sinuway mo ang Diyos. Kinaya-kaya mo ang Diyos. Nilapastangan mo ang Diyos. Linapastangan mo ang salita ng Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay, pag-asa, buhay na walang hanggan. Kaya nakita natin ang paglapastangan ng tao sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, huwag ka magsimba sa rebulto. Sinabi naman ng tagapagturo ng kasinungalingan, imahin lang yan. Imahin lang. Maganda pakinggan, parang totoo. Ngunit ito'y maliwanag na isang imahe ng pagsuway sa Diyos. Sinabi ng Diyos, huwag kang magsimba sa rebulto. Meron kang sumpa hanggang sa ika-4 sa linlahi. Sino pinakinggan mo, ang Diyos ba o ang tagapagturo ng kadiliman? At sabihin niya, hindi, imahin lang yan. Niloloko natin ang ating sarili. Ito isang maliwanag na imahen ng pagsuway sa Diyos. Ano ba talaga tayo, sumusunod sa Diyos o sumusuway sa Diyos? Huwag na natin dayain ang ating sarili. Ang Diyos hindi natin madadaya ni numan. Kung ano ang inasik ng tao, yun din ang kanyang aanin. Kaya napakaliwanag. Nagkikliman tayo na tayo anak ng Diyos. Ngunit hindi natin sinusunod ang Diyos. Hindi naman natin sinusunod ang Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi dito sa Gawa chapter 17, Gawa chapter 17, yaman tayo mga anak ng Diyos. Huwag nating akalain na si tulad ng larawang ginto, pilak, bato, at kahoy na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Kaya nakita natin, kung tayo ay anak ng Diyos, huwag nating akalain ng Diyos ay tulad ng larawang ginto, pilak, bato, pawang likha ng kamay ng tao. Kaya maraming nagsasabi na Kristiyano ako, Kristiyano na pulpol. Dahil ang maliwanag ang sabi dito, dinadaya natin ang ating sarili. Ang sabi dito sa 1 chapter 8 verse 47, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya mga tao, mga makayawa ng mga tao, ang salita ng Diyos ay paupasan niya. Dahil siya hindi sa Diyos. Dahil kung sa Diyos tayo, mahalin natin ang salita ng Diyos. Dahil maliwanag ang sabi ng Diyos dito sa 1 chapter 8, ang mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng Diyos. Kaya napakaliwanag, hindi ninyo pinapakinggan ang salita ng Diyos. Dinidistract nyo ang Diyos. Kaya nakita mo may sasabihin ng Diyos sa tao, dinidistract ninyo. Hindi ninyo pinapakinggan ang Diyos. Kaya darating sa iyo ang malagim na wakas. Diyos mismo ang kinalaban mo. Minsan lang Diyos nagsasalita sa mga tao. Dapat ang mga tao bigyan niyang ng pansin ang salita ng Diyos. Bigyan niyo ng halaga. Minsan lang ang Diyos nagsasalita. Kaya ang sabi dito sa Kawikaan chapter 1 verse 20, ang karunungan umaapaw sa mataong lansangan, tinig
niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na muog. Ang ugong niya narinig sa pintuan nitong lungsod. Ang taong mangmang, walang gustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa bamong kalagayan? Hanggang kailan ka manatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa isipin maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan ninyo, dinggin ninyo ang aking saway. Sa inyong diwa ko ay aking kaalaman. Patuloy nga itong aking sa inyo panawagan. Ngunit hindi ninyo pansin, pati ang aking mga kaway. Niwalang bahala ninyo ang aking mga payo, at ayaw ninyong bigyan pansin ang paggunita ko sa inyo, sapagkat ang karunungan ay di ninyo minahal. Kayawi na may lakit na paggalang, kayawi na di nagtakot, na may kalakip na paggalang. Inyo pangang tinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi. Itong paalala ko, daw tayo lang ang paalala ng Diyos. Sa atin, Kristiyano ba tayo? Daw tayo lang ang salita ng Diyos. Hindi ninyo ito alam ang salita ng Diyos. Ito'y si Kristo Jesus, naging tao ang salita. At siya'y namumuhay sa piling natin. Nakita natin ang kanyang kapangyarihan at kadakilan bilang bugtong na anak ng Diyos. Napakaliwanag. Kaya ang sabi dito, kaya nga ito, sabi sa Kawikaan chapter 1, verse 21, kaya nga ito nga ang bunga ng iyong mga gawa, at kayo ay usigin na sa inyong ubod ng sama. Ang katigasan ng ulo ay papatay sa mangmang, sa dusa ay nasasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang nakikinig sa akin ay mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng kapayapaan, malayo sa katakutan. Kaya nakita natin, darating sa atin ang malagim na wakas, kundi natin pakinggan ang salita ng Diyos. Kita mo dito noon na nagwawali ako, may nag-insulto, nagamigapon, parang kalabaw, parang kabayo. Saan siya ngayon? Dahil ang salita ng Diyos ang kay kanyang nilapastangan. Saan siya ngayon? Hindi ka panipaniwala siya na sa ilalim ng hukay. Dahil salita ng Diyos mismo, nilapastangan niya. Kaya mag-ingat tayo maglapastangan sa salita ng Diyos. Mag-ingat tayo, baga tayo ang sunod mawala sa ibabaw ng lupa dahil sa ating kamangmangan. Hallelujah! Kaya ang sabi sa Gawa chapter 17, yaman tayo ay Diyos, ay anak ng Diyos. Huwag natin akalain na siya'y tulad ng larawang ginto, pilak, bato at kahoy. Paano tayo nagiging Kristiyano? Paano tayo naging Kristiyano? Naging sapat ba na matawag tayo na Kristiyano? Ngunit wala naman tayo relasyon sa Diyos. Naging sapat ba ang ating pagka-Kristiyano kung wala naman tayong relasyon sa Diyos? Maraming mga Kristiyano din nila alam. Basta sabihin nila, Kristiyano kami. Kung wala tayong sapat na relasyon sa Diyos. Kaya ang ating hinayag, hindi ito reliyon. Ito isang relasyon kung paano makipagrelasyon sa Diyos. Kung paano masunod ang Diyos. Hindi ito isang reliyon. Walang maligtas sa reliyon na inakala ninyo ang inyong reliyon maligtas. Saan dito nakasulat ba ang reliyon ninyo na kayo lang maligtas? Ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao na sumusunod sa Diyos.
At ang kapahamakan ay para sa mga taong sumusuway sa Diyos at gumagawa ng kasalanan. Yun ang kapahamakan. Kaya paano tayo naging Kristiyano? May relasyon ba tayo sa Diyos? Paano tayo magpagrelasyon sa Diyos? Kailangan kilalanin mo natin siya, ang ating sinasamba. Ang Diyos ay Espiritu at ang katotohanan. Dapat kilala mo ang Diyos kung paano mo sambahin ang Diyos. Dahil ang sabi naman dito sa 1 chapter 4, verse 23, ngunit dumating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan, sapagkat itong hinahanap ng Ama ang sa mga sumasamba sa Kanya. Ito hinahanap ng Diyos na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Ang sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Napakaliwanag. Dapat mahal natin ang salita ng Diyos sa Biblia. Kung tayo ay Kristiyano, bakit kailangan natin mahalin ang salita ng Diyos? Dahil dito natin narinig ang kaligtasan buhat sa Diyos. Dito natin marinig ang sinasabi ng Diyos. Kita mo lahat ng ginagawa ko, puro bersikulo binabasa ko. Ang Diyos ang nagsasalita sa inyo. Hindi ako. Ginagamit lang ako ng Diyos na ihayag ang kanyang salita. Itong salita ng kaligtasan ay sabi naman dito sa 1 chapter 14, verse 23, 1 chapter 14, verse 15, kung inibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung inibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad dito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin siya ng aking Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Lubusan na ang Diyos mapakilala sa iyo. Marunong ka gumalang sa salita ng Diyos. Maunawaan mo ang salita ng Diyos. Hindi ka na balasubas na nilapastangan mo ang salita ng Diyos. At kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba. Siya ay Espiritu. Ang Diyos ay Espiritu. Dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi dito sa 1 chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay sa Kanya, mananaan sa Kanya. Napakaliwanag pag inibig natin ang salita ng Diyos. Ibigin rin tayo ng Diyos at si Kristo Jesus mananahan sa atin at ang Espiritu Santo. Kaya kung dumating man ang rapture, tiyak mapasama ka sa rapture. Tiyak ang kaligtasan dahil inibig mo ang salita ng Diyos. Inibig ka naman ng Diyos. At si Kristo at ang Espiritu Santo ay nanaan sa iyo. Nanaan! Nanaan sa inyo. Kaya nakita natin marami mga tao kahit sa YouTube. Mag-share ka ng salita ng Diyos. I-share ka rin nila ng salita ng Diyos na ang nais ng Diyos. Magpatutuo ka ng iyong sarili, hindi na patutuo ng iba. Ipatutuo mo. Patutuo ka na ikaw binago ng Diyos. Ikaw ay sa Diyos. Ikaw ay tunay na Kristiyano. Magpatutuo ka. Huwag yung patutuo ng iba. Na
Patutunan iba, wala ka naman. Gaya-gaya, putumaya. Ang nais ng Diyos, mahalin mo ang kanyang salita. Salita nagbigay buhay at pag-asa. Kaya ang sabi dito, dapat mahal natin ang salita ng Diyos sa Biblia. At sinusunod natin ang kanyang utos. Sinusunod natin ang utos ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos dito, sabi dito sa Lucas chapter 6 verse 46, tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon. Ngunit hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. Hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. Tinatawag mo akong Panginoon, Panginoon. Hindi mo naman ginagawa ang sinasabi ko. Sabi ni Kristo, makinig ka sa aking salita. Huwag kang gumawa ng kasalanan. Yan ang sabi ni Kristo. Sinusunod ba natin si Kristo? Napagaliwanag yung sabi sa Matthew chapter 7 verse 21. Hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang sa langit. Ang sumusunod lamang. Sinusunod ba natin ang Diyos? Kaya hindi lahat tumatawag sa akin, Panginoon. Panginoon ay papasok sa karyan ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng Amang na sa langit. Hindi tayo gumagawa ng kasalanan, kundi sumusunod sa kalooban ng Amang na sa langit. Kaya ang sabi dito, kung sumusunod tayo sa kalooban ng Amang na sa langit, ang sabi dito sa 1 chapter 3 ay ganito sinasabi verse 9, ang tinanggap ng Diyos na bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. At yaman ng Diyos ang Ama niya, hindi na siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Hindi na maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dahil kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan, kaya sabihin mo, Kristiyano ka, sabihin mo, apostolis ka pa ni Kristo, ay katulad mo lamang si Judas Iscariote. Katulad mo lang si Judas Iscariote. Kaya maliwanag yung sabi sa unang 1 chapter 3 verse 8, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Kaya nakita natin, kaya lahat ng mga tao hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kailangan natin, ito ang katunayan na tayo ay Kristiyano. Tunay na Kristiyano, ito ang katunayan. Sabi sa 1, sabi dito sa Roma chapter 12 verse 1, kung tayo ay isang tunay na Kristiyano, akala mo Kristiyano basta-basta lang na maligtas ka, napaka-istrikto ng langit. Kahit Saudi Arabia lang, napaka-istrikto pumunta ka. Ano ba kaya ang langit? Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialam ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito'y karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Mahalin natin ang Diyos na buong puso, buong lakas, buong pag-iisip, buong kaluluwa.
Minahal ba natin ang Diyos? Minahal ba natin ang Diyos na buong isip, buong lakas, buong kaluluwa? Ito'y ang requirements ng Diyos sa atin, na mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Ang salita ng Diyos ba minahal natin? Ang utos ng Diyos na huwag tayong gagawa ng kasalanan, minahal ba natin? Sinunod ba natin? Kaya ang sabi dito, kung tayo isang Kristiyano na mamahal sa Diyos, mahalin natin ang kanyang salita. Ang sabi dito sa Mateo chapter 22, verse 37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang utos ng Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at pag-iisip. Yan ang tunay na pagsunod sa Diyos. Kaya maraming mga Kristiyano sabi, Kristiyano ka ko. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang sabi sa verse 39, ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Hallelujah! Ang isang tunay na Kristiyano ay tagasunod ni Kristo, hindi sumusuway. Ang pagsuway sa Diyos ay ang mga tao ay mga lahi ni Judas Iscariote. At ang mga gumagawa ng kasalanan, ang sabi sa 1, chapter 1, verse 3, ano ba patuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo. Ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos, ang sabi sa 1, chapter 12, ay ganito naman sinasabi sa 1 chapter 12, verse 48, mayatol sa sinamang magtakwil sa akin at hindi tumanggap ng aking mga salita. Ang salitang pinayag ko ang hatol sa kanya sa huling araw. Kaya maraming mga tao at tulan ng Diyos dahil sa salita ng Diyos na kanyang narinig at hindi niya sinunod. Kaya dapat bigyan natin ng halaga ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi naman sa Deuteronomy ay ganito naman sinasabi ng Diyos. Deuteronomy chapter 28 ay ganito sinasabi, verse 15. Sabi ng Diyos sa Deuteronomy, sa kabilang dako, kung hindi ninyo didinggin ang tinig niya at hindi susundin ang kanyang mga utos, ang mga tuntunin, mangyayari sa inyo ang mga sumpang ito. Kaya marami mga Kristiyano, mayroong sumpa. Hindi lang, Kristiyano hindi nga siya sumasamba sa Diyos, ngunit nilapastangan naman niya ang salita ng Diyos. Nilapastangan niya ang salita ng Diyos. Bakit sinumpa kayo ng Diyos? Dahil hindi ninyo alam si Kristo mismo ang itinakwil ninyo. Ang salita ng Diyos itinakwil ninyo dahil kayo ay makareliyon lamang. Mas mahal nyo ang reliyon nyo kaysa sa Diyos. Mas mahal ninyo ang reliyon ninyo kaysa salita ng Diyos. Itinakwil ninyo ang salita ng Diyos sa banal na aklat. Kaya mismo si Kristo ang ating itinakwil. Kaya ang sabi dito sa 1, noong unang panahon ang Diyos ay nagsasalita sa mga propeta. Kaya sinulat ito ng mga propeta ang salita ng Diyos.
Kaya ang salita ay Diyos. Napagaliwanag yan, sabi naman sa 1 chapter 1 verse 1, sa pasimula pa naroon ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Napagaliwanag ang salita ay Diyos. Ang sabi sa verse 14, naging tao ang salita at sinanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan. Ito'y bilang bugtong na anak. Kinapakaliwanag na ang salita ay Diyos, si Kristo Jesus. Naging tao ang salita at siya'y namuhay sa piling natin. Kaya ang sabi naman sa Hebreo, chapter 1 to 2, chapter 1, verse 1 to 2, nung una man, nagsasabi ang Diyos sa mga ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsasalita sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Napagaliwanag ang salita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak. Ngunit hindi naman natin minahal ang salita ng Diyos. Ito'y salita ng kaligtasan. Ito'y salita na bibigay buhay na walang hanggan. Ito'y salita ng Diyos. Isang pangako ng Diyos. Ang mga tao manirahan sa langit. Paano tayo naging Kristiyano na hindi natin minahal ang salita ng Diyos? Kaya tayo ay isang Kristiyano lamang na makalaman. Kristiyano na makalaman. Kaya sabi dito sa Galacia ay ganito. Galacia chapter 5 verse 16 ay ganito ang sinasabi ng Diyos. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. At huwag ninyong sundan ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa minanasa ng Espiritu. At ang mga minanasa ng Espiritu ay laban sa minanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Sila'y magkalaban. Ang sabi sa verse 19, kung tayo ay Kristiyano na makalaman, ang sabi dito sa Galacia chapter 5 verse 19 to 21, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, pagkagalakan, kapayapaan, kapiyagaan. Ngunit ang laman naman, kung tayo ay namumuhay sa laman, ang sabi dito, may nagkakaila ang mga gawa ng laman. Pangangalunya, karimarin na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa dispiyusan, pagkukulam, pagkatuot, pagkagalit, panibugho, kasakiman, pagkabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko noong una ay hindi tatanggapin sa kaharian ng langit ang gumagawa nito. Kaya kung isa tayo gumagawa nito, ay hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng langit. Dahil tayo ay Kristiyano na makalaman lamang. Tayo laging sumusuway sa Diyos. Kaya kahit mga lingkod ng Diyos, kung pag-aralan mo saan sila nakasala sila sa Diyos dahil sa kanilang laman. Dahil sa kanilang laman. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 7, sapagkat kalaban ng Diyos ang sinuman umumalay sa mga bagay ukol sa laman,
kalaban ng Diyos. Ang sino man umamalong sa mga bagay ukol sa laman, hindi siya magasunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. Kaya ang mga tao makalaman, Kristiyano ka noon, ngunit kung makalaman ka ngayon sa sunod na araw, sa sunod na taon, sa sunod na panahon, ay hindi ka na Kristiyano. Hindi ka na Kristiyano. Dahil ang sabi dito sa Hebreo, kaya nakita natin ang lumalapastangan sa salita ng Diyos. Ang mga tao dating Kristiyano ngayon hindi na. Dahil ang sabi dito sa Hebreo chapter 6 verse 4, salit magpatibay kayo ng yan ang gagawin namin kung lobin ng Diyos. Sabi dito, sapagkat paano pag magapagsisisi at magapanumbalik ang mga tumalikod, dati naliwanagan siya, nakalasap ng kaloob ng langit, naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo, nakalasapin siya ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong na darating. Kung sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang mga ito, hindi na sila maaaring pang magapagsisisi at magapanumbalak sapagkat mali nilang ipinapako sa krus at ibinilad sa kahiyan ang dakilang Panginoon. Ibinilad nila sa kahiyan, sabi niya, Kristiyano ako, ngunit gumagawa ng kasalanan. Kaya binilad natin sa kahiyan. Binilad natin sa kahiyan si Kristo. Sabihin natin Kristiyano tayo at gumagawa ng kasalanan. Kaya hindi ninyo alam ang labanang espiritual sa ibabaw natin. Kung tayo ay Kristiyano gumagawa ng kasalanan, ang mga demonyo nagatuwad-tuwad kakadlaw, nakadlawan na ang Diyos. Tungod din na pakilala ka man na Kristiyano, ngunit gumagawa ka ng kasalanan, kaya ang demonyo sa itaas, nagatuwad-tuwad kakadlaw. Sabi niya, akin yan, hindi iyo yan, sabi niya sa Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon nagkasala sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 8, at ang nabubuhay ay yung sa laman ay hindi maaaring kalulugdan ng Diyos. Hindi maaaring kalulugdan ng Diyos ang mga Kristiyano, mga tao na makalaman. Kaya sabi naman sa unang Korinto, ay ganito naman sinasabi sa unang Korinto chapter 3 verse 1 to 3 hanggang 4. Sabi dito, mga kapatid, hindi ko kayo inakausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Marami ngayon mga Kristiyano, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Gusto nila gatas lagi kinakain, ayaw nila ng karne. Kaya matanda ng Kristiyano, bonsai pa rin sa panampalataya kay Kristo. Ang namumuhay sa laman, ayon sa laman ay mga sanggol pa sa panampalataya. Mga sanggol pa, ang sabi sa verse 2, bibigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagat ito hindi pa ninyo kaya at hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon, sapagkat tumanay pa sa inyo ang laman, mayroon pa kayong inggitan at alitan. Yan ay napakilala, makasalibutan pa kayo. At ang namumuhay ayon sa laman. Kaya mga tao makasalibutan ay makalaman.
Ano ba ang sa salibutan ay mga tukso ng laman na nagbihag sa atin. Ang sabi naman sa verse 4, kapag sinabi na ng isa ako ay Pablo at ako ay kay Apolos, hindi ba tanda? Tanda yan ang kayo ay namumuhay ayon sa laman. Kaya maliwanag ang sabi dito, mga tanda namumuhay sa laman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi dito sa Hebrews chapter 5, verse 13, ang namumuhay ay gatas ay sanggol pa, wala pang buwan tungkol sa mabuti at masama, ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay sa pagkakilala ng mabuti at masama. Kinakita natin maraming mga tao ngayon, mga sanggol pa sa mga panampalataya, mga makareliyon na Kristiyano. Kaya ang sabi dito sa Hebrews chapter 6, chapter 5, ay ganito sinasabi sa Hebreo. Marami kaming nasasabi tungkol dito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat ayaw ninyong makinig. Dapat sana mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Ang dapat sana sa inyo, matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa ang kailangan ninyo. Maraming mga Kristiyano ngayon, nais nila na mga wali ay gatas. Hindi nila alam ang gatas ay para sa walang muwang, mga sanggol pa sa mga panampalataya. Ngunit tayo naman, ang ating wali dito ay karne. Karne ang wali natin. Bakit? Dahil ang tingin ko sa inyo hindi sanggol. Ang tingin ko sa inyo ay mga taong may sapat na gulang. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang na sanay sa pagkilala na mabuti. Ito ang karne na aral ay marami kang matutuhan. Marami kang matutuhanan. Masakit. Masaktan ka kung mapakamakareliyon ka. Ngunit ito ay magpagaling sa iyo. Magturo sa iyo ng tamang daan kung paano sumunod sa Diyos. Kaya ang sabi dito sa Hebrews chapter 6, verse 1, kaya huwag ng panimulang aralin tungkol kay Kristo. Ang pag-aralan natin, yung mangatid sa atin ng pagkaunawa. Ang pag-aralan natin yung mangatid sa atin ng pagkaunawa, na maunawaan natin na ating pag-aaralan na si Kristo ay malapit na dumating. At ihanda natin ang ating sarili. Ihanda natin ang ating sarili. Yan ang kailangan. Kaya napakaliwanag. Kaya marami ngayon nagkagulo-gulo ang mga simbahan, mga reliyon. Dahil ginulo sila. Ginulo sila ng kanilang mga doktrina. Kaya mga reliyon hindi nagkaunawaan, hindi nagmamahalan, nag-away-away. Nakita natin ang mga tao ngayon ginulo ng reliyon. Ginulo ang kanilang utak upang di nila maunawaan ang salita ng Diyos. Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan. Hindi nila maunawaan ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Kaya ang sabi dito, kaya ang sabi sa unang Korinto chapter 3, verse 5, sapagat sino si Apolos
At sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos. Kinakasangkapan niya upang akayin kayo sa pananalig kay Kristo. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos, hindi nila nakilala sila ay mga lingkod lamang ng Diyos. Upang akayin ng mga tao kay Kristo. Sila ay naging parang Panginoon. Parang sila ay mga Diyos sa kanilang simbahan. Pinapanginoon. Kaya ang sabi dito, sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo, kami mga lingkod lamang ng Diyos, na kinakasangkapan niya pangakayin kayo sa pananalig kay Kristo. Ginawa ng bawat isa ang kanyang gawain, tinanggap sa Panginoon. Ano ba ang gawain tinanggap mo sa Panginoon? Ikaw ba tagapakain ng salita ng Diyos? Ikaw ba tagayakap sa mga sawing palad na nais ipadama ang pamamahal ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Ano ba paggamit sa iyo ng Diyos? Isa ka bang maso upang sirain ang maling aral, maling katuruan, mga turo ng kasinungalingan, mga pader sa kanilang reliyon na nagpaligaw sa mga tao? Ano ba paggamit sa iyo? Ikaw ba ay tagapagwasak ng mga maling katuruan at maling aral? O kaya ikaw, Kristiyano, sunod-sunuran lang kung ano sabi ng iba, sunod-sunod ka lang. Ang tunay na Kristiyano ay naghahanap ng tunay na aral, tamang aral. Kaya maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano, naligaw dahil sila ay makalaman, mga sanggol pa sa panampalataya kay Kristo. Mga sanggol pa, mga wala pang muwang. Kaya pag marinig nila ang salita ng Diyos na karne, nasasaktan sila dahil mahal nila ang kanilang reliyon kaysa sa Diyos. Kaya marami tayong talakayin. Kayo ba, Kristiyano, na makasanlibutan? Makasanlibutan ba kayo na Kristiyano? Kaya ang sabi naman dito sa unang Korinto chapter 10 verse 5, gayon hindi kinalulugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya nagkalat sa ilan ang kanilang mga buto. Ang mga nangyayari ito ay bilang babala sa atin upang huwag tayo magnasa ng mga masamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong magsamba sa Diyos-Diyusan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao at kumain, uminom at tumindig at sumayaw. Ano ito? Ito yung sangsahay ng pagsamba, pista, samba sa Diyos-Diyusan. Huwag kayong mag-iapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 3,000 namatay sa araw na iyon. Huwag ninyong subukan ang Panginoon. Kaya ang sabi naman dito sa verse 11, nangyayari ito sa kanila bilang babala sa iba, nasulat upang turuan tayo sa mga inabot sa huling panahon. Ito pala ang nakasulat sa Biblia upang maturuan tayo sa mga inabot sa huling panahon na huwag natin gagawin yan. Dahil yan ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Isang kasuklam-suklam. Ito'y makasinlibutan na gawain ang mga pista, araw ng pamahinga, New Year, pista minatay. Yan ay mga gawain ng sanlibutan. Mga mahal na araw na sabi nila, ang mahal na araw ay araw-araw dapat mahalin mo. Ang araw ng paggawa ng Diyos sa iyo. At sumunod sa Diyos, huwag gumawa ng kasalanan. Yan ang pagmahal sa mahal na araw na ginawa ng Diyos.
Kaya marami mga tao makasanlibutan. Kaya ang sabi ng Diyos sa kay Propeta Isaiah, chapter 1, verse 10, huwag kayong mangandog ng paimbabaw, nasusuklam ako sa mga usok niyan, nababagat ako sa inyong pagtitipon, kung pista, bagong buwan, New Year, araw ng pamahinga, dahil nanatili kayo sa inyong mga kasalanan. Ang sabi naman sa verse 14, labis akong nasusuklan sa inyong pagdiriwang sa bagong buwan, sa New Year, at iba pang kapistahanan. Suyang-suya ako sa mga iyan at hindi ko matatagalan, sabi na makapangyari ang Diyos. Kaya ganun pa rin ginagawa natin. Nilalabag natin ang Diyos. Makasanlibutan kayo. Kaya ano nangyayari sa inyo? Pagtapos ng pista, nabaon kayo sa utang, nagkasakit kayo, naglasing kayo. Sa araw ng pista, gumala ang anak mo, nabalda doon sa araw ng pista. Yay gawain ng demonyo. Nilingaw-lingaw ang mga tao upang pati mga Kristiyano naman nadaya din. Dahil sa kulang ng kaalaman pumunta doon. Nadaya sila. Yan ay gawain ng sanlibutan. Hindi ninyo alam na hindi gusto ng Diyos. Yan sabi dito sa unang 1. Sabi sa unang 1, chapter 4, verse 5. Sila ay magkasalibutan. Kaya mula sa salibutan ng kanilang itinuturo at nakikinig sa kanila ang salibutan. Kaya nakita natin ang mga turo mula sa salibutan ay mga nakikinig naman ay makasalibutan din. Kaya ito naman ang turo ng Diyos, ang kanyang salita. Ang nakikinig dito ay mga anak ng Diyos din. Kaya nakita natin ang paglapastangan ng dyablo sa salita ng Diyos. Nilapastangan. Kaya ang sabi dito sa Santiago chapter 4, verse 4, mga taksel, hindi ba ninyo alam na kapag kinakaibigan ninyo ang sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Kaya ang sino man ang nangais maging kaibigan ng sanlibutan, ay kaaway ng Diyos. Paano natin kinakaaway ang Diyos kung tayo magasanlibutan? Sabi ng Diyos, hindi niya gusto mga pista-pista na yan. Nasusuklan ng Diyos sa mga kapistahanan dahil sumasamba kayo sa rebulto, hindi sa Kanya. Kaya kinakaway ninyo ang Diyos. Kaya sabi dito, kaya ang sino man nagdangais na maging kaibigan ang sanlibutan ay naging kaaway niya ang Diyos. Kaya ang sabi naman sa unang 1 ay ganito, unang 1 chapter 2 ay ganito sinasabi, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama na sa langit, sapagkat ang lahat na sa sanlibutan ay nagkapukaw ng mga samangpita ng laman, ang mga natutukso sa paningin na at ang karangyaan sa buhay. Kaya ng mga bagay sa sanlibutan, ang mga tao na nadadala sa tukso, sa pita ng laman, nagtutukso sa paningin at sa karangyaan ng buhay at hindi nagmula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sabi sa verse 17, napaparan ang sanlibutan at lahat ng kinaumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Yan ay isang babala ng Diyos kung naunawaan natin ang babala ng Diyos. Kaya maraming lumabas sa atin, tayo ay Kristiyanong
makareliyon lamang. Kristiyano makareliyon lamang. Kristiyano mula kay Magellan ang inyong panampalataya. Hindi Kristiyano nagmula kay Kristo ang inyong panampalataya sa Diyos, kundi nagmula kay Magellan. Kaya ang sabi dito, sinabi ng Diyos sa uling araw ay ganito na mangyayari sa ating mundo. Ang mga tao ay makasarili at wala ng pag-ibig sa salita ng Diyos. Wala ng pagmamahal sa salita ng Diyos, kundi doon na lang siya sa kanyang reliyon. Kaya wala siyang alam sa salita ng Diyos. Hindi niya alam kung paano sumunod sa Diyos. Hindi niya alam kung paano umiwas sa paggawa ng kasalanan. Dahil ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 1, tandaan ninyo itong mababatbat sa kahirapan. Ang mga uling araw, ang mga tao ay maging makasarili, gamanan sa salapi, palalo, mayabang, mapag-alipusta, suwain sa magulang, mga walang utang na loob, at lapastangan sa Diyos. Marami ngayon mga tao, lapastangan sa salita ng Diyos. Bukod dito, maging malupit sila, wala pangabag, madirang pure, mapusok, maras, at namumuhay sa mabuti. Ito ginagawa natin mabuti para sa mga tao upang masunod nila ang Diyos. Ngunit, namumuhay sila sa mabuti. Nais nilang adlangan, marinig ang katotohanan, ang kabutihan na nais ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 4, hindi lamang yan, sila ay maging taksel, walang taros, panlalo at mahilig sa kalayawan, salit ng mga bagay na ukol sa Diyos. Ang sabi sa verse 5, sila ay nagkukunwaring mga manampalataya, ngunit hindi naman nakikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Kristiyano kami, ngunit gumagawa ng kasalanan. Kristiyano kami, ngunit gumagawa ng kasalanan. Ano kang klaseng Kristiyano? Kaya sabi dito sa 1 Timothy chapter 6 ay ganito. 1 Timothy chapter 6 verse 3, sino man nagtuturo ng iba kaysa rito at isang ayon sa salita ng Panginoon Jesucristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit wala namang nalalaman sakit na niyang manguligsa at ipagtalo tungkol sa salita ng Diyos. Bagay na maantong sa inggitan, alitan, kutyaan, pagbibintang, mahilig din sila, may pagtalo sa mga likot, ang pag-iisip at di kumikilala sa Panginoon ng katotohanan. Sa mga taong nagakala ang reliyon ay paraan ng pagpayaman. Ang akala nila ang reliyon ay paraan ng pagpayaman. Kung sa bagay malaki ang pakinabang ng sa reliyon, kung ang taong natuto lamang ay marunong lamang masiyahan. Kung sa bagay malaki ang pakinabang sa reliyon, kung ang mga tao ay marunong masiyahan. Kaya ang sabi naman dito sa verse 9 to 10 ay ganito naman, ang mga nagmanasang yumaman sa anumang paraan ay nahulog sa tukso at nabibitag sa masamang hangarin, nagtutulak sa kanila sa kapamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi
ang siyang ugat ng kasamaan dahil sa paghangad ng makamalang salapi. May mga nalalayo sa panampalataya at nasasadlak sa kahirapan ng kalooban. Yan ang danasin ng isang Kristiyano na lumayo sa panampalataya kay Kristo. Kaya ang sabi naman dito sa 2 Korinto, ganito naman sinasabi sa 2 Korinto. 2 Korinto, chapter 2, verse 17. Ang sabi dito sa 2 Korinto, chapter 2, verse 17, hindi kami katulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, salit bilang sugo ng Diyos at lingkod ng Diyos. Buong tapat namin ipinangaral ang kanyang salita. Kaya maraming mga tao nangalakal ng salita ng Diyos, nangangaral, naglilibot, may sobra, may sumpa, naglilibot. Yan ang mga lingkod ng reliyon, hindi lingkod ng Diyos. Dahil ang lingkod ng Diyos ay ganito. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos, salit na bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo. Buong tapat namin ipinangaral ang kanyang salita. Yan ang lingkod ng Diyos, buong tapat ipinangaral. Ginawa ito sa pamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Ginawa niya sa pamagitan ng pagmamahal sa Diyos. Ginawa niya ito para sa Diyos, hindi para sa tao, kundi para sa Diyos ang ginawa niya. Kaya nakita natin maraming mga tao ngayon, iba't ibang pangangaral, iba't ibang reliyon. May mga reliyon na hindi pinatayo ng Diyos. May mga reliyon na hindi talaga pinatayo ng Diyos. Itinayo nila ang reliyon para kumita ng salapi lamang. Kaya ang sabi dito sa Matthew chapter 15, verse 8 to 9, paggalang at pagambog sa akin ang bayan ko ay mapagimbabaw lamang, sapagat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Papuri pagsambang ginawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Kaya ganyan ngayon, marami ngayon, mga reliyon, ang utos ng tao ay ginagawang utos ng may kapal. Kaya ang sabi naman sa Marcos chapter 7, papuri pagsambang ginawa nila, walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Ang sabi sa verse 8, ni walang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos at sinunod ninyo ang turo ng tao. Ang sabi sa verse 9, sinabi pa ni Jesus, kayo usahin ang paraan ninyo sa pagpawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang turong minana ninyo, mga doktrina ng inyong reliyon, mga tradisyon ng reliyon ang inyong sinusunod. Kaya nakita natin ang mga tao ay naligaw ng landas. Kaya nakita ng Diyos, nakita ng Diyos ngayon ang mga tao, sila ay nasa kadiliman. Kaya dahil naawa ang Diyos sa mga tao, ganun tayo kamahal ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi sa verse 17, sapagat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng maparusa ng sanlibutan,
upang iligtas sa pamagitan niya. Kaya ang sabi naman sa Tesalonica ay ganito, Tesalonica, sabi sa Tesalonica, chapter 2 verse 9, lilitawan sa wantaglaw ng kapangyarihan ni Satanas, gagawa siya ng lahat ng uri ng himala, mga tanda ng paglilinlang, na tanda ng kababalaghan, at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga napapahamak ang mga taong maligtasan kung kanilang tinanggap at inibig ang katotohanan, sapagkat hindi niya tinanggap ang katotohanan. Ipinaubaya sila ng Diyos na malinlang ng Espiritu ng kamalian at paniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ang lahat na pumili sa kasamaan sa halap na tumanggap ng katotohanan. Kaya sabi sa Juan sa 4 verse 7, hinatulan sila sapagkat naparito ang ilaw, ngunit inibig pa nila ng mga taong dilim kaysa mayanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Inibig ng tao ang dilim kaysa liwanag. Hindi naatulalan at maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan at maparusahan ang hindi nanampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Nakita natin, inibig ng tao ang dilim. Sa ngayong panahon, nabalot ng kadiliman ang buong daigdig. Nabalot ng kadiliman. Hindi na tao nakikinig sa salita ng Diyos dahil sa kanilang doktrina ng kanilang reliyon. Kaya nakita natin, pinadala ng Diyos si Kristo Jesus upang iligtas tayo sa gawa ng diablo. Ngunit mas inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Yan sabi sa Juan. Kaya kung tayo Kristiyano na namumuhay espiritual, ito ang tunay na Kristiyano na sumusunod sa Diyos. Kaya huwag nating dayain nating sarili. Baka Kristiyano lang tayo, ngunit hindi naman totoo na Kristiyano. Dahil ang sabi sa unang 1, chapter 2, ay ganito, verse 3, ang to 6 ay ganito sinasabi, nakatiyak tayo ang makilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi na kilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan. Ang sabi naman dito sa verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng waklas. Ganito natin malaman tayo na sa kanya. Ang nagsasabi na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo Jesus. Ganun tayo sana dapat mangyayari sa atin. Ganun sana ang pagkakristyano natin. Ganun sana ang ating pagkakristyano, namumuhay spiritual. Tiyak kinalulugdan tayo ng Diyos
tiyak ang buhay na walang hanggan, tiyak ang kaligtasan. Ang mga tao na namumuhay spiritual tulad ni Kristo Jesus. Kaya sabi dito sa unang 1, chapter 2, verse 4 to 6, nagagatiyak tayong nakilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabi na kilala ko siya, ngunit sinusulay naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanyang katotohanan na pagkaliwanag. Ang sabi sa verse 5, ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig sa kanya ng wagas, ganito nating malaman tayo ay sa kanya. Ang nagsasabi na natili siya sa Diyos ay dapat mamuhay siya tulad ng pamumuhay ni Kristo. Dapat ang ating pamumuhay ay tulad ni Kristo. Dahil yan ang requirement sa langit. Ano ba ang ating gagawin? Matulad ba natin sa eskwela na pasang-awa lang tayo lagi? Hanggang sa langit ay pasang-awa. Ang Diyos ay matuwid maghatol. Hinatulan ang matuwid at hinatulan naman ang masama. Sa pamagitan ng kanyang mga gawa, doon siya hatulan ng Diyos. Kaya iayos natin ang ating sarili upang maging kalugod-lugod sa Kanya. Hindi natin kaya sumunod sa Diyos kung wala si Kristo Jesus sa ating puso. Kailangan si Kristo Jesus ay nasa ating puso. Malalaman natin kung si Kristo Jesus ay nasa atin. Kaya kailangan natin maging patnubay natin ang Espiritu ng Diyos upang masunod natin ang Diyos. Walang sabi dito. Ang sabi sa Galatia, chapter 5, verse 16, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ay gagawin ninyong patnubay sa inyong buhay. Ang Espiritu Santo ay gagawin nating patnubay sa ating buhay. Yun advice ng Diyos. Dahil ito ang makapagliligtas sa atin. Kung nasa atin ang Espiritu ng Diyos, ang sabi dito sa Galatia chapter 5 verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin. Kaya ito ang dapat maghari sa ating buhay, ang Espiritu Santo. Yang sabi naman dito sa Roma chapter 12, kung nasa atin ang Espiritu Santo, ay magawa natin sumunod sa Diyos. Yang sabi dito sa Roma chapter 12, verse 1, ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Ialay ninyo inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Tayo mga Kristiyano, paano ba tayo sumamba sa Diyos? Sumamba ba tayo sa Diyos ay tulad lamang pagkilala natin sa ating presidente? Kilala natin ang presidente, ngunit ang presidente ay hindi nakakilala sa atin. Ganyan ba ang ating pagkilala sa Diyos? Kilala natin ang Diyos, ngunit ang Diyos ay hindi nakakilala sa atin. Kaya kung nais mo kilalanin ka ng Diyos, mahalin mo ang kanyang salita. Walang sabi sa 1 chapter 14, verse 23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Napakaliwanag ang umiibig sa akin, sabi ni Jesus, ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama. Yun pala, pag inibig natin ang salita ng Diyos sa Biblia, ibigin tayo ng Amang nasa langit.
At si Kristo Jesus at ang Espiritu Santo ay mananaan sa atin. Kaya kung sa atin ang Espiritu ng Diyos, sa atin si Kristo Jesus, at inibig tayo ng Amang nasa langit, pag dumating ang rapture, tiyak mapasama ka sa rapture. Kung hindi ka naman napasama sa rapture, nauna sa iyo ang kamatayan, muli kang bubuhayin ng Diyos. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa iyo. Ang sabi dito sa Roma chapter 8 verse 11, kung nanaan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na muling bumuhay kay Kristo Jesus, ang Diyos ting iyan ang mamibigay buhay sa inyong mga katawang namatay sa pamagitan ng kanyang Espiritu na naan sa inyo. Kaya kung nais ninyo ang kaligtasan, ang Espiritu ng Diyos ipananahan nyo sa inyong buhay. Kung ang Espiritu ng Diyos na sa inyo, tiyak ang kaligtasan. Yan ang tunay na kaligtasan. Ang Espiritu ng Diyos pinanahan mo sa iyong buhay. Si Kristo Jesus pinanahan mo sa iyong puso. At ang salita ng Diyos inibig mo. Ang Diyos Amang nasa langit ay ibigin ka rin ng Amang nasa langit. Kaya napakaliwanag ang sabi, ito ang tip ng Diyos sa atin kung paano tayo maligtas, kung paano tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi dito, sumagot si Jesus, ang umibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami ay sa kanya, mananaan sa kanya. Ito ang sikrito kung nais natin marating ang kaligtasan, ang tagumpay, maabot ang buhay na walang hanggan, na marating ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Yang sabi dito sa Revelation chapter 2 verse 11, kung may pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya may patinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya ito ating pangangaral, ito'y salita ng Diyos, inahayag sa inyo. Ako'y ginagamit ng Diyos, ako isang trumpa lamang, ako isang mikropono lamang, ngunit ang Diyos mismo ang nagsalita sa inyo. Diyos mismo nagsasalita sa atin. Hindi ati-atin ito, kundi ang Diyos mismo, inahayag ng Diyos. Inahayag ng Diyos ang kaligtasan para sa inyo. Kaya maraming mga lingkod ng Diyos dahil sa kanilang reliyon kaysa sa Diyos. Ang reliyon ang sinusunod nila, hindi ang Diyos, hindi ang revelasyon ng Espiritu ng Diyos ang kanilang sinusunod. Yang sabi dito sa Kawikaan, ang sabi naman sa Kawikaan chapter 16 ay ganito, dahil sa tingin nila ay mabuti ang kanilang reliyon, ang doktrina, ngunit ito'y aral ng tao lamang, hindi aral ng Diyos. Yan sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 25, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Napagaliwanag. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Akala nila tama ang turo. Akala nila doktrina ng Diyos, hindi pala. Ito doktrina ng reliyon lamang. Ang sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 2, ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos, ngunit sa tunay niyang layunin, Diyos lamang ang nakakatalos. Ang Diyos lamang nakakaalam sa kanyang layunin. Kung layunin ba niya
ay sirain, gambalanin, hadlangan ang salita ng Diyos. Diyos lamang nakakaalam. Kaya maraming mga reliyon, sa Diyos naman kami. Sa Diyos nga kayo, pero ginagawa ninyo ay hindi sa Diyos. Nilapastangan ninyo ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Kawikaan chapter 1 verse 29, ay ganito naman sinasabi sa Kawikaan chapter 1 verse 29, sapagkat ang karunungan ay di ninyo minahal, kaya ay di ninyo dinatakot na may kalakip na paggalang. Inyo pang ang pinanggihan itong aking mga payo, itinapon na parang dumi ang paalala ko. Gintapon natin ang paalala kang Diyos nga daw tayo lamang. Kaya sabi sa verse 31, kaya nga iyong amin ang bunga ng iyong mga gawa, at kayo sige na sa inyong ubod ng sama, katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, ang sambusa ay masasadlak sa walang kaalaman. Kayang nakikinig sa akin, mananaan ng tiwasay, mabumuhay ng payapa, malayo sa kinatatakutan. Malayo sa kinatatakutan, kapamakan sa impyerno, malayo, walang takot, dahil alam niya siya ligtas na. Sa ating mga pamagitan, sa ating mga gawa, doon natin malaman kung tayo ligtas o hindi. Araw-araw isipin mo, mula umaga hanggang dumilim, ano ba ginagawa mo sa kang Kristiyano? Kalooban ba ng Diyos ang iyong ginagawa o kalooban ni Satanas? Doon mo na makilala ang sarili mo kung ikaw sa Diyos o hindi. May panahon pa magbago. Dahil buhay pa kayo. May hangin pang ilong ninyo. Ngunit kapag kayo namatay na, wala nang chance. Wala na pag-asa. Ang pag-asa ngayon, buhay pa kayo, narinig nyo ito. Magbalik loob kayo sa Diyos. Magsisi at sundin ang Diyos. Kaya mas mahal nila ang kanilang reliyon kaysa sa Diyos. Dahil sa kanilang reliyon, ang kanilang kabuhayan, sila ay mga gapos ng dyablo, nagtuturo ng kasinungalingan. Nagtuturo sila ng kasinungalingan, gapos ng dyablo. Alam na nila ang banal na aklat ay ganito sinasabi, ngunit patuloy sila sumusuway sa Diyos. Kaya ang sabi dito ng Diyos, ang sabi ng Diyos sa 1 chapter 8, ay ganito, 1 chapter 8 verse 43, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko, sapagkat hindi ninyo matanggap ang inaaral ko, ang dyablo ang inang ama, at kung anong gusto niyang, yan ang inyong ginagawa. Siya'y mamatay tao sa simula pa at kalaban ng katotohanan at hindi matagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y sinungaling, likas na ito sa kanya sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. Siya ama ng kasinungalingan, ang dyablo. Kaya kung tayo isang sinungaling, ama natin ang dyablo na pakaliwanag. Kaya sabi sa verse 47, ay mula sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit ang hindi mula sa Diyos ay hindi nakikinig, ay hindi niya pinapakinggan.
ang salita ng Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang sabi ng Diyos, napahamak ang aking bayan dahil kulang ng kaalaman. Lack of knowledge! Napahamak ang aking bayan dahil kulang ng kaalaman. Kaya narito tayo. Inikikwento sa inyo ang salita ng Diyos upang magkaroon kayo ng kaalaman, upang masunod ninyo ang Diyos. Ito ating wali. Hindi ito isang reliyon, kundi ito isang relasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos, kung paano tayo magpagrelasyon. Pinahayag natin upang maunawaan natin kung paano sumunod sa Diyos. Pinakita sa atin kung paano tayo sumuhay sa Diyos. Kung ang isang araw ba, mula umaga hanggang gabi, sino ang sinusunod mo? Kalooban ba ng Diyos o kalooban ni Satanas? Kaya bulay-bulayin ninyong sarili, iayos ninyo sa harapan ng Diyos. Hindi natin alam. Ang panahon ay may malapit na, may mga tanda ng pagbalik ni Kristo. Kung sakaling bumalik si Kristo, naiayos mo yung sarili sa harapan ng Diyos. Kung sakaling magkaroon ng gira, mamatay tayong lahat, naayos mo ng sarili mo sa harapan ng Diyos. Kita mo maraming mga palatandaan sa lugar na disyerto, bagyo doon, baha. Sabi nila, ang ulan sa loob ng 2 taon ay binuhos lang ng minsan. Ang mga lugar naman na maulan, disyerto, naging bangag ang mga lupa. Ang sabi ng insya ng gobyerno, climate change. Ngunit ang katotohanan kung nagbabasa ka ng Biblia, ito ay tanda ng pagbabalik ni Kristo. Kayo inahanda tayo, maghanda tayo, hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Kaya ito kami gawali kami dahil nais ng Diyos iligtas kayo. Gusto ng Diyos lahat mapunta sa langit. Hindi gusto ng Diyos may isa man sa inyo mapunta sa impyerno dahil mahal tayo ng Diyos. Ngunit hindi tayo nagmamahal sa Diyos. Kaya mula ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos, mahalin na rin natin ang Diyos. Mahalin natin ang Diyos. Dahil ang katumbas nito ay napakalaga, kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sa langit ka manirahan. Hallelujah! Ito lang aking mensahe. Maraming salamat at magandang araw sa lahat. Mahal kayo ng Diyos. Nais ng Diyos, sa langit kayo mapunta. Hallelujah! May kaibigan ako dito na nais rin magpahayag sa inyo upang magpatibay ng inyong loob, mapanatag inyong panampalataya sa Diyos upang masunod ninyo ang Diyos. Hallelujah! Alin pa tala sa trabaho, pagtapos ka ng trabaho sa gobyerno, madali ka na di dya magwali ruman. Amura na, tungo na pagmamahal sa Diyos. Gusto na makaserbisyo sa Diyos. Sana pagserbisyo sa Diyos ay doon ang mga tao makabati ka na maayos ang andang kaugalingon sa tubangan kang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hasta di dya lamang mayad nga adlawon, palanggagid kamo kang Diyos. Palanggagid kamo kang Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos.
Meron. Ako lang. Ura, ano? Ura, hindi makuhan? Wala rin ikaw rin.